Damn that woman. Hindi pa rin ba niya ako titigilan? Bumalik pa siya. Shit. I need to get rid of her. Nagpupuyos na sabi ni Light bago pumasok ng office niya. Pagbukas niya pa lang ay isang matinis na babae ang sumalubong sa kanya na isinisigaw ang kanyang pangalan. Agad itong tumalon, pasampa, payakap kay Light, nagulat na gulat. Isang malalim na halik ang ibinigay ng babae kay Light. Nagulat man sa una ay nakarecover si Light at pilit kinalas ang pagkakapulupot ng babae sa kanya. Stop this bullshit! Stop it! You've never changed. How many times I told you that I will never love you or even like you? So stop what are you doing right now? Ipapapulis kita. May banta at galit na sabi ni Light. Ayaw niya itong saktan dahil babae ito at alam niyang masamang manakit ng babae. I don't care. Mahal kita, Light. Kailan mo ba ako mamahalin? Lagi na lang ako nagmamakaawa sa iyo mula noon. Tila paawang sabi ng babae. Lumayas ka na ngayon din. Bago pa ako makagawa ng hindi mo magugustuhan. Banta ni Light dito. Ano ba yung gagawin mo sa akin? Well, kung pagpapaligaya, gustong gusto ko. Let's play fire, baby. Malanding sabi ng babae. One more dirty words at tatalsik ang palabas ng building na ito. Habang nakapagtitimpi pa ako'y lumayas ka na. Ngayon na. Gigil na sabi ni Light. Tila nagbago mukha ng babae sa kayumuko. Pero nung nakayuko ito, isang nagbabalak ng ngiti ang meron nito. Just let me hug you. Ah! Habang naglalakad ang babae palapit kay Light, ay umarte itong napatid at nasubsob. Shit! Nanlalaking matang sabi ni Light dahil mukhang maluba ang babae. Base sa pagkakasubsob kaya dahan-dahan niya itong nilapitan. Hinarap niya ito mula sa pagkakataob pero nang pagkaharap ay bigla siya nitong niyakap. Nabigla si Light kaya hindi napaghandaan ang ginawa ng babae. Bigla na itong itinaob si Light at dinaganan. Told you, Light. What Aliyah want? Aliyah get. Nakangisin sabi ng babae at akmang tatanggalin na ang butones ng pants ni Light. Pero doon na nakalag si Light. Sinakal nito sa leeg ang babae at tila may nagbabagang mata na nagsalita dito. And I told you na lumayas ka pero hindi ka pa rin umalis. Ngayon tingnan natin kung anong gagawin ko sa'yo. Nagigigil na sabi ni Light. Hindi nila napansin sa Ashley na nasa harap na ng pinto at nagugulat sa nakikita. Maawa ka. Tila hirap na pagmamakaawa ng babae. Maawa. Sa pangungulit mo. At sa sinabi kong tantanan mo ko, nakinig ka ba? Punong-puno na ako sa'yo at kahit kailan hindi mo ako maaakit. See this? Yes, I'm married. So stop messing up with me. Leave me alone. Gigil na sabi ni Light. Tama na, Light. Baka mapatay mo siya. Sigaw ni Ashley na nagpalingon sa dalawa at nagpaluwag ng sakal ni Light. Agad lumayo ang babae kay Light at umuubong hawak ang leeg. Nakangiting lumapit ang babae kay Ashley para sana magpasalamat dito. Salamat. Nakangiti pang sabi ng babae at hindi nakilala si Ashley. Walang anuman. Nakangiting sabi ni Ashley at biglang sampal ng isang malakas sa babae. Sino ka para sampalin ako? Hindi mo ba ako nakikilala? Anak ako ng isang mayaman at baka pati buhay mo kaya kong bilhin. Buliw ng babae kay Ashley. Isang makahulog ang ngisi naman ang ibinigay ni Ashley dito. Really? Ako hindi mo rin ba nakikilala? Ako lang naman ang asawa ng nilalandi mo. At pag hindi ka tumigil sa panlalandi, ay pumamagain ko sa sampal at sapakyang mukha mong malandi ka. Nangangati ka na ba? Meron ako steel brush sa bahay. Pahiramin kita, gusto mo? Nakaka-insultong sabi ni Ashley dito. Aktong bibigyan din sana ng isang sampal ng babae na hindi sana mailaga ni Ashley. Ngunit bago pa man lumanding ang palad nito sa pisngi ni Ashley, ay isang malakas na kamay ang pumigil dito. Subukan mong saktan ang asawa ko at hindi ka na makakalabas ng buhay dito sa building na ito. Alam mo bang mas mahal ko pa yan kaysa sa buhay ko, ha? Nanggagalaiting sabi ni Light. Agad naman nagtatakbong palabas ng building ang babae pero hindi umiiyak kundi nakangisi saka may i-denial sa phone. First accomplished, boss. Mapupunta na sa akin ang atensyon nila at iisipin na ako ang kalaban. Konti na lang at sisiguraduhin kong mapupunta sa iyong babaeng yun. At sa akin naman sa Light, my loves. Siyempre, pati na yung kabayaran.
Tuwang-tuwang sabi ni Aliyah sa kausap. Agad din itong ibinaba ang tawag. Meanwhile, hindi kinikibo ni Ashley si Light habang nasa biyahe pa uwi. Nakanguso lang siya all the time. Mine, huwag ka nang magalit. Matagal ko na itinaboy ang babaeng iyon. Nagulat nga ako kung bakit bumalik pa yun eh. Please, huwag ka nang magalit. Pagmamakaawa naman ni Light dito sa kaniyakap si Ashley. Hindi naman ako sa'yo nagagalit eh. Sa babaeng yun ako galit. Galit na galit pa rin. Ang landi nakakagigil. Galit na sabi ni Ashley. Relax, Mine. Masama sa'yo magalit, naku. Baka mapano si baby at paglabas nakanguso din. Pakwelang sabi ni Light para mapaamo ang tinutoyong asawa. Napangiti naman si Ashley at niyakap si Light ng mahigpit. Mine, pa-score ako mamaya ha? 2 months pa lang naman yun eh. Pwede pa. Landi ni Light sa asawa. Ay, may magagawa pa ba ako? Basta careful lang. Sisipain talaga kita. Banta ni Ashley dito at tila batang binigyan ng candy ay tuwang-tuwa si Light. Nakangiting hinahagod ng palad ni Ashley ang kanyang 7 buwan na tiyan. Baby, excited na kami makita ka. Sana mabait ka paglabas at hindi kasing kulit ng tatay mo. Natatawang sabi ni Ashley. Hey, narinig ko yun ha, Mine? Ikaw talaga, makulit ba ako? Reklamo ng kalalabas lang ng banyo at inayos ang pagliliguan ni Ashley na si Light. Lumapit ito sa nakaupo sa sofa na si Ashley at niyakap ng buong lambing ang asawa. No, Mine, hindi ka makulit. Sobrang kulit lang. Natatawang sabi ni Ashley. Natatawang pinisil ni Light ang ilong ng asawa. Tara na, paliliguan na kita. Para makaalis na rin tayo maya-maya. Yakag ni Light kay Ashley. Kailangan talaga ikaw magpaligo sa akin. Kaya ko naman eh. Hindi naman ako imbalido, no? Natatawang palag ni Ashley sa kanyang makulit na asawa. Mahirap na at baka madulas ka. So I have to take good care of you. Pupunta pa tayong hospital for ultrasound. So you need to take a bath now. At bawal kang tumanggi. Iiling-iling na sabi ni Light at kinalong ang asawa para hindi na ito makapalag pa. Kunyari ka lang, mananansing ka lang naman eh. Nakangising sabi ni Ashley dito, habang patungong banyo. Siyempre, yun na makukuha kong tips sa pagpapaligo sa'yo. Natatawang sabi ni Light. Pagkapasok sa loob ng banyo ay inilapag siya ni Light sa bathtub na may sabon na. Malamyos na in-scrub ni Light si Ashley. Si Ashley ay nakatitig naman ang buong pagmamahal kay Light. I'm so really happy to have you, Mine. Nakangiting sabi ni Ashley. But I'm more happy to have you, Mine. I love you. Nakangiting sambit ni Light at pinantay ang mukha sa asawa at binigyan ng punong-puno ng pagmamahal na halik. I love you too. Always. Just always you. Naluluhang sabi ni Ashley at niyakap ang asawa. After an hour, they headed to a private hospital for Ashley's ultrasound. Doc, bakit kaya ang laki naman po masyado ng tiyan ko? And lagi ko nararamdaman na pagkatapos ng isang sipa ay meron pa sa kabilang gilid. Parang ang galing naman niyang umikot at pati kabilang gilid ay nakakasipa din siya. Nagtatakang tanong ni Ashley. Nag-aalalang hinawakan ni Light ang kamay ng asawa at tinanong. Masakit ba sobra, Mine, pag sumisipa siya? You should have told me. Kaya mo ba? Nag-aalalang tanong ni Light. Ayos lang. And I can endure it. Saka parang may magagawa ka kung sumakit man. Nakangising sabi ni Ashley. Nakangusong tumitig si Light sa asawa. Well, at least, I can comfort you. Tila nagtatampong sabi ni Light dito. You don't need to. Lagi mo naman akong kinocomfort eh. Ayos lang yun, Mine. Lambing ni Ashley. Wala silang paking maglambingan kahit nasa harap ng doktor. Baka lang gamin ng office ko. About your question, Miss De La Vega, we were going to find out about that kapag na-ultrasound ka na. So, let's go to the ultrasound room. Tikim ng doktor at tukso sa kanila. Niyakag na rin sila nito sa pag-u-ultrasoundan kay Ashley. Isang ultrasound technician ang sumalubong sa kanila. Good morning, ma'am and sir. This way, please. Buong galang na guide sa kanila nito. Isang babaeng nakangiti sa kanila ang naroon pa. Dito po, ma'am. Higa po kayo rito para masimulan na natin.
Ang tanging sinabi ng babae at pinahiga na muna si Ashley. Pinahira ng babae ng tila puting pamahid ang tiyan ni Ashley. Inayos ang mga dapat gamitin. Nang panahon na iyon ay mahigpit na magkahawak kamay si Ashley at Light. Excited sila at kinakabahan din ng mga panahon na iyon. Dinamadama muna ng babae ang tiyan ni Ashley. Saka inilagay sa tiyan ni Ashley ang isang instrumento at pinaikot-ikot na tila may hinahanap. Nakatapat ang monitor sa technician, babae at doktor, kaya hindi nila makita kung anong tinitingnan ng mga ito. Ganoon pa man ay hindi rin naman din nila alam kung paano titingnan iyon kung hindi pa sa kanila i-explain. Nagkatitigan ang mga tao na nakaharap sa monitor at nagkangitian. Tumangutang mo ang doktor. May tinanong sa babae at technician. So, the heart rate is both good. Their vitals is good too. May nang sambit ng doktor pero sapat para marinig ng mag-asawa. Nagtataka sila sa naririnig at tila nako-confused. Hindi sila kumibo dahil iba ang kabang nararamdaman. Still, the doctor talked with those people beside scene. Wow, okay. I got their gender. Mahina ulit na sambit nito. Nagkatitigan lang ang mag-asawa sa naririnig nila. Lalong naging mahigpit ang kanilang paghawak kamay. Umarap ang doktor sa kanila at ngumiti. So, good news is that heart rate is good. And vitals are good too. Gusto niyo na bang malaman kung anong gender? Nakangiting tanong ng doktor. Yes, doc. Please? Is it a boy or a girl? Excited na tanong ni Light. Ngumiti muna ulit ang doktor nang makahulugan at isang word lang ang sinabi na nagpalaki ng mata ng dalawa. Both. Huwag mong sabihin, Doc, na... Tila halanganing tanong ni Ashley. Yes, it is. You both have a baby boy and a girl. They are both healthy inside your tummy. Congrats! You're having twins. Masayang balita ng doktor at hinarap sa kanila ang monitor at itinuro ang dalawang hugis ng musmus na makikita roon. Hindi agad nakakibo ang dalawa at ilang katahimikan ay isang sigaw ang maririnig. Yes! Mine! It's really a twin! My God! Tila walang mapaglagyan ng saya na sambit ni Light at maya-maya bigla ring naiyak. Habang si Ashley din ay umiiyak na. Nagyakap silang dalawa at naghalikan kahit may mga tao sa harap nila ay wala silang paki. Congrats po! Bati ng mga tao sa loob. Kinamayan ni Light ang mga ito. Pinapunti ulit ng doktor ang dalawa sa office niya para mabigyan pa ng vitamins sa Ashley. Congrats sa inyo! Masayang bati ng doktor. Salamat po, Dok. Sabay pang sagot ng dalawa at saka natawa dahil dito. Does any of you have a relative who also have a twin? Baka doon nakuha iyon. You know? Genitally. Nakangiting tanong ng doktor. My wife, Doc, have a twin sister. Nakangiting sabi ni Light. So that's why. Malakas ang dugo pala ni Mrs. But we doesn't yet know kung sino naman ang malakas ang dugo sa pagiging kamukha. Well, kahit naman sino sa inyo, those children would really both look good. Nakangiting sabi ng doktor. Salamat po, Doc. Paano po? Tutuloy na po kami at mukhang kailangan naming mamili pa ng additional gamit since good for one child lang ang mga binili namin. Like cribs and everything. Masayang sambit ni Light dito. Salamat po, Doc. Pasasalamat din ni Ashley sa doktor at saka sila ay tumuloy na. Before they reached the parking lot, tinawagan ni Light ang magulang niya. Mom? Dad? Come over our house this afternoon. We will have a party. Nakangiting imbita sa kanyang mga magulang ni Light. For baby shower? Tanong ni Miriam. Yes. Tanging sagot ni Light. So, are we going to find out your baby's gender? Tila excited na tanong ni Liam. Yes, Dad. Tanging sagot ni Light at ayaw ibuko ang sekreto nilang mag-asawa. Then, expect us all to come. Masayang sagot na mag-asawa. Tinawagan din ni Light sila Simon at Aris to come over too. So anong plano mo sa biglaan pa baby shower mo? Natatawang sambit ni Ashley. Ang plano talaga kasi sa next month pa ang baby shower. Pero dahil sa kaligayahan sa nalaman ay napaaga tuloy. We will both cake and tatawag ng party decorator para habang wala tayo
ay maayusan ang bahay. And then? Excited na tanong ni Ashley. Magpapahula ako kung anong gender. Tingnan natin kung may mananalo. Tila nakakalokong tawang sambit ni Light. Mukhang masaya talaga yan. Gusto ko yan. Natutuwang sambit ni Ashley. Afternoon comes. Pag-uwi ng bahay nila Light ay nakaayos na ang garden ng bahay for the baby shower. Magaling ang nag-ayos at sadyang ginalingan. Maya-maya pa'y nagsidatingan na ang mga bisita. Naunang dumating sila Miriam at Liam kasama si Carmen. Sumunod ay ang tila may pilit na ngiting si Miku. Ngunit talatang may lungkot na dinadama. Binati pa rin naman sila nito. Maya-maya pa'y dumating si Lian at masayang niyakap si Ashley. Where's James? Takang tanong ni Ashley at hindi nito kasama ang lalaki. I don't know. Tila nawala sa mood na sabi ni Lian. Is James coming over? Tanong ni Light at wala pa ang lalaki. Yup, he would. He just need to fetch someone. Sagot ni Miriam. Napaismid naman si Lian. Dumating na rin sila Aris at Simon. May kasamang babae ang mga ito. Nakilala nila Light at Ashley ang kasama ni Simon na ito yung babae noon sa restaurant na minute beat ni Simon. Nahihiya itong binati sila. So guys, let's start this party. Nakangiting tawag atensyon ni Light. Wait, mine. James is coming. Is there? Oh, may kasama siya? Tawag pansin ni Ashley kay Light. Napalingon ang lahat sa gawi na binabanggit ni Ashley. At nandoon nga si James at may kasamang babae. Nakakapit pa sa braso ni James ang babae at ngiti-ngiti. Habang si James ay straight face lang. Nang makalapit kila Light ay ngumiti rin naman si James at bumati. Pumasto naman sila kung saan malapit si Lian. Kaya't si Lian na mismo ang lumayo at hindi nagugustuhan ang natatanaw niya. So guys, gusto niyo na bang malaman ang gender ng baby namin? Tudyong tanong nila Light at Ashley. Yes, please. Sagot ng lahat. Okay, sige. But I want to play a game first. Nakikita niyo? May nakatagong cake. Ito sa ibabaw ng table. At tinakpan lang ng curtain. May hugis baby na nakadapa dito sa cake. And it will reveal the gender based sa suot ng kulay niyang diaper. I want you guys to guess the gender. Kung sino pumunta ng right, it means ang hula ay boy. Ang sinong humula ng girl ay salap naman, okay? So let's start. 1, 2, 3, go! Sigaw ni Light at nagtakbuhan ng mga tao sa iba't ibang side. Sila Miriam, Carmen, Lian, James, Simon at ibang babae ay salap nagpunta. Aksidenteng nagkabungguan pa si James at Lian na muntik nang magpabagsak kay Lian pero nasalo siya ni James. Nang makatayo ay agad inayos ni Lian ang sarili at tumikim at hindi na nagsalita ng kahit na ano. Ang ibang natira ay si Wright naman na boy ang boto katulad nila Liam, Meiko, Aris at kasama nitong babae. Okay, since nakapili na kayo, ang prize ay itong towel na may nakaprint na Baby de la Vega sa gilid. Sabi ni Light at binigyan lahat ng towel. At ang towel ay kasing laki ng pangligo talaga. Teka, akala ko sa mananalo eh. Bakit namimigay ka na? Tapos sa hati pang kulay ng towel. Pink and blue? Takang tanong ni Miriam sa anak. Isang makahulugang ngiti lang ang ibinigay ni Light sa ina at hindi ito sinagot. Okay, we will reveal. 1, 2, 3. Sigaw ni Light at hinatak ang tabing na tumatakip sa cake sa table. Everyone was shocked on what they saw. Isang hugis pusong cake na may baby topper sa itaas at hindi lang isa, kundi dalawa. At pink and blue pa. Tuwang-tuwang napatili si Lian at sinugod si Ashley sa tuwa. Ang sigaw niya ang bumasag sa gulat ng lahat. Tuwang-tuwa lalo sila Miriam at Liam at hindi napigil ang maluha dahil ang first apo nila ay parehong girl at boy agad. Congrats! Masayang bati ng lahat. And they party that day, forgetting their problems at hindi alintana ang isang hindi natutuwa sa nangyayari. Kay ganda ni Ashley sa suot nitong bestida. Pupunta sila sa bahay ng magulang ni Light. Naiinip na ito sa mansyon at gustong lumabas ni Ashley. Pumayag naman si Light.
Agad silang umalis at syempre with matching security on their back. "Oh Ashley anak, you look more beautiful than ever." Bulalas ni Miriam nang makita ang kanyang manugang. "Hindi naman po." Namumulang sambit ni Ashley. "Yeah, your mommy, Miriam is right. You look more beautiful." Masayang sambit ni Liam. "Oh, my beautiful sister-in-law is here." Nakangiting bulalas ni Miko na nasa likod pala. Subalit sa likod ng mga ngiting iyon ay mayroong tinatagong lungkot. "Wait lang, ako ba hindi niyo pupurihin kung gaano ako ka-more good looking?" Nakangiting singit ni Light. "Tara kain na tayo, di na masaya." Biglang sigaw ni Miko. "Loko ito ha. Wala kang galang sa kuya mo ha? Di ka naman talaga masaya. Dadamay mo pa kami." Natatawang sambit ni Light. Lumingon si Miko at binigyan ng masamang tingin si Light. Nag-peace sign lang si Light at tumigil na. "Huwag mo nang lukuhin ang kapatid mo, Mine. Ikaw talaga. Alam mo, hindi pa yan nakaka-recover eh." Awat ni Ashley. "Di ko naman sadya. Tara na nga. Sunod na tayo sa kanila sa dining area." Sambit na lang ni Light. Habang kumakain ay tinanong ni Light sila Lian, pero ang sabi ay pauwi pa lang si Lian kasama ang boyfriend daw nito. At si James ay nandun sa babaeng kasama nito ng baby shower na ikinagulat nila Light. "Ba't nagkahiwalay rin ang dalawang yun ah? Kala ko sila na eh." Mahinang anas ni Light. "No, they can't be. Mas mainam ng ganyan sila. Magkapatid pa rin sila. So tama lang na gumawa sila ng sarili nilang mga buhay." Tugon ni Liam na seryoso ang muka. Nagkwentuhan sila at tinanong kung kailan ang mismong date ng panganganak ni Ashley. They found out na gusto pala ni Light ay magsasarya na lang si Ashley at baka mahirapang manganak ang asawa. Nakaschedule na pala ito. Malapit na silang matapos nang makarinig ng mga tunog na nagpark na sasakyan sa labas. Naku, yan ang aso't pusa. Sabay dumating. Iiling-iling na sambit ni Miko. Nang matapos ng kumain ay pumanhik na sila sa kwarto. Pakaramdam ni Ashley ay naihi siya nang nasa tapat na sila ng pinto ni Lian. Pero ang ihing ina-expect ni Ashley ay wala, kundi parang tubig lang na umagos doon. At alam niyang hindi naman siya naiihi. Nalalaki ang mata ni Lian nang makita ang umagos sa hita ni Ashley. "Mom!" Hingin tulong ni Lian, kaya't lahat ng tao sa bahay ay naglapitan sa kanila. "Diyos ko, manganganak na ata si Ashley ng 10 oras." Bulalas ni Miriam. "Shit!" Bunalas ni Light at agad binuhat ang umiiyak sa takot na asawa. Agad itong sinakay sa sasakyan. Lahat din ng tao sa bahay ay sumunod din sa kanila. "Masakit, Light. Hindi ko na ata kaya. Lalabas na yung isa." Umiiyak na sambit ni Ashley. Mabuti at may driver na kasama sila Light kaya't naalalayan niya ang asawa. "Ano gagawin ko?" Tarantang sambit ni Light. Yung panty ko, ubarin mo." Ani Ashley sa sobrang sakit. Agad sumunod si Light. Pinahinto muna niya sa tabi ang driver. Napairis si Ashley ng malakas. Saktong pumasok sa sakyan sila Miriam at Liam para tumulong. "Iyan ang ulo ng bata." "Iri lang, Ashley." Ani Lian. Isang malalim at mariing iri ay lumabas ang isang sanggol na lalaki. Agad tinapik ni Miriam ang puwet ng bata para ito'y maiyak. Agad naman itong pumalahaw ng iyak. Napangiti naman si Ashley habang si Light ay tulala lang. "Hoy, ayusin mong asawa mo. Bantayan mo." Bulyaw ni Miriam sa anak na tulala. "Sa ospital po agad, Manong." Agad sambit ni Lian sa driver. "Inaantok ako. I want to sleep." "Hindi pwede. May isa pang bata sa tiyan mo. Huwag ka munang matutulog." Ani Miriam. Mabilis na dinala nila si Ashley sa ospital. Habang hindi alam na may isang sasakyan na nakasunod din sa kanila ng palihim at nakangisi ang driver nito. "Ito na ata ang pagkakataon ko. Humanda kayo." Tuwang sambit ni Lander. "Light, ang sakit. Help me, parang gusto na rin lumabas ng isa. Hindi ko na kaya." Iyak at daing ni Ashley dahil muling pagsigid ng sakit sa kanyang tiyan. "Wait lang, Mine. Malapit na tayo sa ospital. Sandali na lang. Don't worry, I won't leave you. I promise." Naaawat kinakabahang sambit ni Light habang hawak ang isang palad ni Ashley.
Sige lang anak, huwag mong pigilan kung naiir ka na. Kaya mo yan. Muling pagsaklolo ni Miriam sa kanyang manugang na saktong tapos ng ibalot ang unang batang iniluwal ni Ashley. Mom, help me! Iyak at daing pa rin ni Ashley habang nararamdaman na kailangan na talaga siyang umiri. Sila Leah naman ay nakatawag na sa ospital na kanilang tinatahak ng mga oras na iyon. Tumawag na sila para masigurong mayroon agad sa kanilang mag-a-assist pagdating doon. Naku, iyan na. Nakikita ko na ang ulo ng bata. Sige, iri lang Ashley. Pakiusap ni Miriam dito para hindi mapigilan ang paglabas ng bata. Isang malalim at matinding iri ang ginawa ni Ashley at matapos yun ay isang paglabas ng isang batang babae. Siyang agad iyak ng bata kahit hindi pa man natatapik. Maraming lumalabas sa kanyang dugo, Mommy. Tarantang sambit ni Light. Natural yan. Ang kailangan mailabas ay ang inunan sa loob. Pakabilis lang, Manong. Kailangan malinis agad sa Ashley kundi delikado. Nag-aalalang sambit ni Miriam at ilang minuto ay nasa ospital na sila. Sinalubong sila ng napakaraming doktor, nurse at mga attendant. Takot lang nila kay Liam. Ito ang may-ari ng ospital eh. Mabilis na tinakbo si Ashley sa loob para ganap na malinis. Pati ang mga bata ay maputulan ng pusod. Noong oras na iyon, inuwalan ng malay si Ashley na ikinataranta ng mga doktor dahil kailangan nitong iiri ang mga inunan sa loob. At hindi sumunod ang mga inunan sa paglabas ng mga bata. Kaya naman alam nilang delikado ang lagay ni Ashley ng oras na iyon. Make sure that she will be safe. Damn it! Bakit ayaw niyo kasi akong payagang pumasok sa loob eh? Hospital naman namin to ah. Nagwawalang sabi ni Light dahil sa takot at pag-aalala sa kanyang mahal na asawa. Mind, please be strong. Dalangin ni Light sa pagitan ng kanyang pagdadasal. Halos kalahating oras na silang nasa labas ng panganakan at naghihintay. Ni walang nagtangkang umalis at wala ring nagtangkang magsalita. Isang doktor ang lumabas. Mr. De La Vega, don't worry. She's in a safe state now. No need to worry. By the way, congrats. Both child is healthy. 11 kicking. Tuwang balita ng doktor. Lahat ay tuwang-tuwa. Hindi napigilan ang kanilang nararamdaman. Thank you, Doc. Pwede ko na ba siyang makita? Nakangiting tanong ni Light sa doktor. Maybe after an hour. Pag na-discharge na siya sa loob at nailipat na ng kanyang room, pwede niyo na siyang makita. By the way, we need to put your babies in the incubator just for safety. Even if they are healthy, ay kulang sila sa buwan. But 2 to 3 days, sa incubator lang naman iyon at ayos na. And pwede nyo na silang dalawin doon kahit nasa incubator sila. By the way, I need to go at may isa pang mga anak. Congrats again. Mahabang paliwanag ng doktor at buong galang na nagpaalam na. Ang ngiting-ngiti na bagong ama na si Light ay nagulat nang kinilabit nila Miriam. Hoy tatay, maraming kailangan gamit sa bata at kay Ashley. Bibili na lang muna namin nila Lian at daddy mo. Hindi ka kasi pwedeng bumili at baka maka-aksidente ka pa sa pagkakatulala mo. Natatawang sambit ni Miriam sa anak. Thanks, Mom. Lagi kayong andyan pag kailangan ko kayo. Salamat po talaga. Masayang sambit ni Light. No worries, son. Alam mo naman kung gaano ka namin kamahal ng daddy mo at mga kapatid mo. And you're my son. Why won't I be there for you? Wala naman ibang magtutulungan kundi tayo lang. Sige, una na kami sa'yo. After 2 hours of waiting ay tinawag na sila Light at sinabing ililipat na sa Ashley sa kanyang room. Isang gising at nakangiting Ashley ang sumalubong kay Light paglabas nito ng laying room. Bagamat namumutla, ay bakas pa rin ang ganda rito. Ginabayan ito nila Light hanggang sa mailipat ng kwarto. Matamang nakatitig si Light sa mukha ng kanyang asawa. Napatakip naman agad sa Ashley nang mapansin ito. Huwag mo kong titigan. Ang pangit ko kaya ngayon. Awat ni Ashley sa ginagawang pagtitig sa kanya ni Light. Natatawang tinanggal naman ni Light ang mga palad ni Ashley sa mukha nito. No mind. You're still beautiful as ever. The most beautiful woman in the world and no one can compare it. And I love you. Buong pusong sambit ni Light. Napaluhan naman sa Ashley sa kanyang narinig. And I love you more. More than anything.
No one can replace you in my heart and I'm yours. Buong pusong sambit din ni Ashley kasabay ng paghikbi. Yes, you're mine. Only mine. Malambing na tugon ni Light bago pinahid ng palad ang mga lumalandas na luha sa mukha ng kanyang magandang asawa. Biglang sinunggaban ni Light ng halik ang labi ni Ashley na ikinagulat din ng asawa. Maya pa ay ang malamyos na halik ay nauwi sa isang mapusok at marubdob na halik. Tila wala pang balak magkalas ang kanilang mga labi kahit halos kapusin na ng hininga. Na biglang makarinig sila ng mga tikhim. Wrong timing ata tayo. Balak pa ata ni Kuyang gumawa agad ng kasunod. Natatawang sambit ni Miko na ikinapula ni Ashley ng mga oras na iyon. Psst! Kapapanganak pa lang ng asawa mo ha? Bawal pa ang romansa na iyan. Awat din ni Miriam sa mga ito. Intindihin mo, sweetheart. Ganyan din ako sa iyo dati. Nakangising sambit ni Liam. Kaya nga lagi kitang nababatok sa kamanyakan mo eh. Sa anong dati? Hindi ba't hanggang ngayon? Tila mataray na sagot ni Miriam at natatawang niyakap lang ito ni Liam. Where's Lian and James? Takang tanong ni Light. Andun sa nursery. Tinitingnan sa incubator ang babies niyo. Naku, ang cute talaga. Tuwang sagot ni Miriam at kay bilis nagbago ng mood nang maalala ang mga apo. Oh, I wanna see them too. Pwede na ba? Excited ding sambit ni Ashley. Sabik na siyang makita ang mga ito. Hindi pa kasi sila pwedeng ialis sa incubator, mine. Gusto mo? Magtatawag ako ng doktor para itanong kung pwede kang dalhin doon? Isang tango lang ang sagot ni Ashley. Humalik muna sa noo ni Ashley si Light bago lumabas para tumawag ng doktor. Pagbalik ni Light ay isang doktor at nurse ang kabuntot nito. May dalang wheelchair ang mga ito. Kinalong ni Light sa Ashley at maingat na inilapag sa wheelchair. Excited na marating na ni Ashley ang kinaroroonan ng kanyang mga munting supling. Saglit nga lamang at nandoon na sila. Naabutan nila sila James at Lian na nagbabantay doon. Marahil ay hindi pa rin magkasundo ang mga ito at magkalayo ang mga upuan sa isa't isa. Dahan-dahang pinagulong ni Light ang wheelchair na kinalululanan ni Ashley patungo sa dalawang magkatabing incubator. Naluluhang napatitig sa Ashley sa mga ito. Si Light din ay hindi napigilan ang mapaluha. Napakaganda ng ating obra, hindi ba? Nangingiting sambit ni Ashley sa paraang nagbibiro bagamat patuloy na lumuluha. Sobrang ganda, mine. Walang kahalintulad. Sagot naman ni Light. Inabot ni Ashley ang isang daliri ang pisngi ng sanggol na lalaki. You are our little prince, Calvin, our precious son. Ngiting sambit ni Ashley. Nabigla sila nang bigla itong ngumiti. Wari ay naibigan, nito ang ibinigay na pangalan dito. His smile, mine. Wow! Tuwang sambit ni Light. Isang matamis na ngiti ang sagot ni Ashley dito. At katulad ng pinag-usapan, ako ang magpapangalan kay baby girl. Nakangiting sambit ni Light at ikinatango naman ni Ashley habang nakangiti. You are our little princess, Zabina, our precious daughter. Buong pusong sambit ni Light, sabay hawak din ng daliri sa pisngi nito. Maimbing ang tulog ng batang babae kaya naman nagulat sila nang ngumiti rin ito kahit natutulog. Saglit pa nilang tinitigan ng mga ito na sinabi ng doktor na kailangan bumalik ni Ashley sa room nito para uminom ng gamot at tapos na rin ang oras ng dalaw sa loob ng nursery. Lahat naman sila'y lumabas na. Babalik pa tayo dun ha? Lambing na tanong ni Ashley. Yes, mine, of course. Kapag oras na ulit ng dalaw doon, babalik tayo doon agad and we will stay long. Buong lambing ni Light. Lingid sa kanilang kaalaman ay may isang nakangising nilalang na may masamang balak. Hinatak nito ang isang doktor at sinikmuraan at kinuha ang suot nito bago tinungo ang nursery.